Ang mananagot dyan ang presidente ng bansa. Siya ang prime, foremost responsible for all this corruption in the government, for all this failed governance. Ang presidente, dahil ikaw presidente, mananagot ka. Dapat kang managot. Issue po pala sa apat na nag-recant, Attorney Sal, parang kaduda-duda kasi mas nauna pa daw si dating Speaker Romualdez na nakatanggap nung affidavit ba yun, Attorney? Tapos ito nga yung issue din ng extension ng leave na isinampa po ni Senator Loren Legarda. Ano po ma-komento niyo doon, Attorney? Alam mo yung mga kasong yan. Punta natin yung recantation. Yung recantation, ako hindi ako nag-aalala sa recantation kung makaka-apekto. Sapagkat, ang ating mga hukuman, talagang generally, hindi naniniwala sa recantation. At merong mga kalakaran na kailangan mo patunayan muna bago paniwalaan ang recantation mo. Kailangan probahan mo sa hukuman na kaya ka nagsinungaling ay napilitan ka lamang. Ikaw ay tinakot, ano kaya naman ikaw ay binayaran, kasama na rin yung pananakot sa pamilya mo para gumawa ka ng kasinungalingan. Pag hindi mo napatunayan yan, ang hukuman maniniwala sa una mong mga isinabi, mga kwento. Yan ang regla dyan. Kaya ako, yung mga recantation na yan. Tanda mo yung recantation ng kay Diliba. Ako hindi naniniwala sa mga recantation. Kung ano yung unang sinabi mo, yun na yun. Maliban na lang po, merong prueba na may coercion, may intimidation, may violence against your person. Pagdating naman dun sa mga hindi pa noon na hanggang ngayon, ay hindi pa naisasampa. Ayun, alam na nating lahat na kaya hindi nila naisampa yan. Sapagkat mas marami ang involved o involved sa korupsyon. Pati presidente ay pinagbibintangan. Mga miyembro ng Kongreso, Senado, lahat yan. Kaya hanggang ngayon, tamo hindi maitulak-tulak ang investigation sa flood control project. Kasi nga, sila mismo ay involved. Yan ang katotohanan dyan. Kaya nga ang tao galit na galit na. Naghihintay siguro itong mga ito na sumabog sa mukha nila ang pagkadisgusto ng taong bayan. Nagmumura ang mga kababayan natin. Hindi maitulak-tulak yung investigation sa flood control project. Kasi sabi nung isang nagsasalita dyan, hindi raw sapat yung flood control projects. Wala nga flood control, ninakaw nga eh. Yung dapat na gamitin eh. Kaya baha tayo. Ang mananagot dyan ang presidente ng bansa. Siya ang prime, foremost responsible for all this corruption in the government, or all this failed governance. Ang presidente, dahil ikaw presidente, mananagot ka. Dapat kang managot. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Anyway, Attorney Sal, balikan lang po natin yung issue pa rin po sa impeachment kasi nung ika-16th day ng impeachment trial, may napansin po yung mga netizen, lalo na yung mga kritiko, dahil after nun, hiniling ng mga prosecutor or House prosecutor na personal na dumalo ang mga senator judge sa impeachment trial upang masuri nila mismo yung kilos, reaksyon, yung paraan ng pagsagot ng mga testigo. Ayon sa prosecution, mahalaga daw yung personal na pag-obserba sa demeanor ng mga testigo sa pagdedesisyon kung mapapatunayan yung mga aligasyon. Ito nga nung ika-16 day, Attorney Sal, muling tumestigo si dating OVP Special Disbursing or nagtestigo si dating Special Disbursing Officer Gina Acosta at sinabi niya na siya yung nag-utos na ibigay nga itong 125 million pesos na confidential funds. Pero nga, yun nga, nag-post din si Senator Robin Padilla ng kanyang mga photos online or sa kanyang social media page na nakamonitor sila sa impeachment trial pero
nasa ano sila, parang nasa kanilang opisina ata, Attorney Sal. At ito nga yung nabanggit nga ng House Prosecution Team na kung pwede daw ay personal at hindi daw via sa live stream. Ano pong inyong reaction dito, Attorney? Ano namang diferensya kung hindi sa live? Nakikita. Kagaya po, nung ako'y malilate, nanood na lang ako. O di ka din, makikita mo rin naman ang reaction eh. Ang mahalaga, nanonood sila. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. At ito pa, itong isang pinag-uusapan ngayon, Attorney Sal, sa mga headline dahil maring kinundenan ng Senado ang insidente na naganap sa loob mismo ng campus ng Ateneo de Zamboanga High School sa Zamboanga City na ikinasawi nga ng ilang individual. Si Sheena Torno magbabalita. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School building sa Barangay Tumaga sa Zamboanga City nitong Martes. Base sa ulat ng City Disaster Risk Reduction Management Office ng Zamboanga City, nasa 2 ang kumpirmadong nasawi habang isa naman ang sugatan sa insidente. Kabilang sa nasawi ang grade 7 student, ituturing na suspect sa insidente at napag-alamang anak ng commander ng Bureau of Custom Enforcement and Security Service sa Zamboanga. 21 estudyante naman ang napaulat na nakaranas ng panic attack at anxiety dahil sa pangyayari. We recognize that this incident could cause a lot of deep concern and worry for our parents, for our families, the guardians, for the students, their loved ones who you've entrusted to us. And we're deeply saddened by Kai's incident. We will remain cooperative with our government officials and with the police. We owe ourselves, obviously, to accountability when it comes to these laws. Samantala, kinundena naman ng mga senador ang insidente sa loob ng pribadong paaralan sa Zamboanga. Sa pahayag na isiset President Sherwin Gatchalian na magkaroon ng malalimang pag-iimbestiga rito. Umapala rin sa Gatchalian sa Department of Education at pamahalaan ng Zamboanga na magbigay ng psychosocial support sa lahat ng mga mag-aaral at school personnel na naapektuhan nito. Ani Gatchalian, kailangang matukoy kung paano na ipasok sa paaralan ang 2 armas at kung saan ito nakuha. Nanawagan naman si Senator Robin Padilla na dapat ng aksyonan at repasuhin ang mga batas na may kinalaman sa kabataan at sa social media. Sinabi ni Padilla na maaring makaapekto ang marahas ng online content sa pag-uugali ng mga kabataan. Napakapangit na po nitong nangyayari na ito. Kailangan po natin maisulong ang batas na kung ano po yung ginagawa doon sa ibang bansa, na mga progresibong bansa na kanila na pong pinagbabawalan ng kabataan na gumamit ng social media. Sapagkat ito po'y hindi na nakapagbibigay ng tamang pag-iisip, hindi na nakakapagbigay ng tamang halimbawa, at nagagamit pa po para maging daan upang yung kanilang mga iniisip na karahasan sa kanilang mga nais nilang gawin, nagagawa nila. Sapagkat nagkakaroon po sila ng tinatawag na platform, at iyan po ang social media. Sinabi naman ni Senator Bam Aquino na kailangang gawin ang lahat upang hindi na maulit pa ang insidente. Si Senator Mark Villar naman ay sinabi na mahalagang matukoy agad ang banta sa mga eskwelahan upang mapatatag ang seguridad dito at matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Yan, Attorney Sal, ito'y parang kahalintulad din sa nangyari nung nakaraang buwan doon sa may Tacloban nga, kung saan ilang estudyante din yung syempre nagpanik, natakot. At ito nga ang insidente ito, Attorney Sal, kahapon lang to nangyari during nga din po sa ating programa afternoon. Mismo yung nagpaputok or yung namaril ay nag-live pa sa kanyang social media. Isa po tong estudyante doon, Attorney Sal, sa Ateneo de Zamboanga. Katunayan nga dyan, yung ama niya na isang opisyal ng Bureau of Custom ay nirelieve sa pwesto upang magbigay daan sa investigasyon at hindi maimpluwensyahan to. At yun nga, panukala nga po ng mga senador, mga mambabatas na ipagbawal na po yung paggamit ng social media, lalo na sa mga kabataan ngayon, Attorney Sal. Ano pong inyong komento dito?
Unang-una, ilang taon ba yung namaril? Ano Ah, bang grado? Anong high school? Anong year? nasa grade 9 po, Attorney Sal. So, Kasi most, ibig sabihin, mga ilang taon yun. most likely, grade 9. Kung sa 10 year pa doon ng high school, nasa ano siya? Mga third year high school, mga siguro nasa 14 or 14. 15 years old, attorney. Sa ngayon, hindi natin alam exactly anong nagtulak dun sa batang yon na pamaril. Kailangan malaman muna natin ang background bago tayo makabigay ng komentaryo. But what is concerning is that nangyari na naman, nangyayari sa ating kasaysayan. Hindi tayo pareho sa Amerika. Sa Amerika talagang maraming ganyan. Dito sa atin, bihirang-bihira. Ano nangyari pa lang yan nung ilang linggo na nakakaraan. Mm. Kaya kailangan maimbestigahan talaga. We have to know exactly the background of the 14 or 15-year-old student. Ano ang nagtulak sa kanya. Hindi pa pwedeng basta tayo ang bibigay ng komentaryo ang hindi natin nalalaman yung tunay na background ng bata. Ano? Kasi hindi mo alam exactly kung may diferensya ba yung bata, o may nangyari ba sa bahay nila, sa loob ng eskwela, kailangan imbestigahan mo. Pero po yung panukala na ipagbawal sa mga minor, Attorney Sal, yung paggamit mismo ng social media, sang-ayon po ba kayo doon na hindi maka-access yung mga kabataan ngayon? Paano pagbabawal yun? Kahit ipagbawal mo yun, is there a way of making these people not use their phones? Paano mo pagbabawal yun kung may mga telepono yan? Kahit nga walang telepono, nandiyan ang telepono ng mga magulang, mga kapatid. Mahirap. Kailangan malaman muna natin kung ano ang nangyari.